'Di ba? Oh, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kakakontent ko kay Digong, gusto ko nang mamatay siya at 40 days na lang antayin natin at 1 year anniversary tapos kwento na lang siya sa libro. Kapagod mag-content mga kababayan pag sinabing Digong, nakakasawa. Kahit aminin nyo man mga DDS, aminin nyo mga DDS, sa araw-araw na binalita ng TV, Digong nakulong. Hindi ba kayo nagsawa kakaantay kailan lalaya? Di ba? Kahit ako hindi DDS, nagko-content lang ako kay Digong. Nakakasawa. Kayo pa kayang DDS hindi magsawa? Ngayon, content ko, Digong, kailan lalaya? Hindi natin alam. Kasi hindi na nga lalaya, nakakasawa. Nakakasawang umantay. Ang sabi ninyo, anong sabi ninyo mga DDS? May 30, makakauwi na. June 30, makakauwi na. July 30, makakauwi na. August 30, makakauwi na. September, mag-October na, Di ba nakakasawa? Di ba? Nakakasawa. Speaking mga kababayan, sa sobrang sawa ko, lalo na siguro mga DDS, speaking of sawa, tignan ninyo si Bato. Tignan ninyo si Bato mga kababayan. Nagsasawa na sa kasuporta kay Digong. Bakit? Eto. Ang sabi mga kababayan, kung naalala ninyo, inamin ni Sara Diskaya ang tinaguriang flood control queen na 2016 onward, nag-umpisa siya, mga kababayan, na tumanggap ng proyekto at 2016 nag-umpisa siyang magnakaw. Dahil sa, anong sabi ni Bato? Kung kami nga, nagkukontent kay Digong, nagsasawa, DDS pa kaya? Tignan nyo si Bato, si Jimmy Bundok, nagpapahiwatig ng tatalon ng ibang grupo. Si Bato, tignan ninyo, nagsawa na rin. Kita mo, People's Tonight, 5 hours ago. Sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, alam nyo naman, senador na kalbo, kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na dapat ding imbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control project ng mga Diskaya sa ilalim ng Duterte administration. Putang ina, kailangan imbestigahan ang mga Diskaya sa ilalim ng Duterte administration. Putang ina, kahit si Bato, tinabla na si Digong. Bato, tinabla si Digong. Ang mga Diskaya, kailangan daw imbestigahan sa ilalim ng Duterte administration kasi 2016 onward. Sunod, dagdag pa ni De La Rosa, dahil inamin ng kontratista na si Sara Diskaya na nagsimula ang kaniyang transaksyon sa DPWH noong 2012, dapat din umanong silipin ang posibleng paglabag noong panahon ng Aquino administration. Pati na rin daw ang Duterte administration. Akala ko ba kalyado ni Bato si Digong? Bakit ngayon mga kababayan, si Bato mismo ang nagsabi na imbestigahan? Utang ina, para tatalikod na. Anong sabi ni Bato? Lakihan ko alam ko malaki mata ninyo. Alam ko bobo kayo pero hindi kayo bulag. Mga DDS, hindi kayo bungol. Pera ng taong bayan yan. Sabi ni Bato yan laki ng ulo niyan. Posibleng nyo makita. Pera ng taong bayan yan. Di porkit panahon ni PRRD ay i-exempt na natin. Putang ina, kita mo, basahin mo. Pera ng taong bayan yan. Kita mo yan mga kababayan. Eto. Yan pera ng taong bayan yan. Di porkit panahon ni PRRD, i-exempt na natin. Di yun pwede. Yun kahit nung panahon pa ni Pinoy. Kita ninyo mga kababayan?
Ha? Si Bato na mismo ang nagsabi. Kahit pa panahon ni PRRD yan, imbestigahan natin yan. Kita ninyo? Anong gustong iparating ni Bato? Anong pahiwatig nito, mga kababayan? Alam niyo, mga DDS, magising na kayo. Bumigay na si Bato. Tinabla na si Digong. Kita ninyo? Let me be the one to break it up. May kanta pang nag-comment, Jimmy Bundok, sabi ni Ma'am Lovely Day. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. Kita ninyo? Ang content ni Kent ay nakasunod sa script. Malamang hindi ako mag-script dito. Hindi naman ako bubong DDS na vlogger. Alam hindi ako mag-script. Natural, number 1 yan. Sunod-sunod yan. Magko-content ako, tapos hindi sunod-sunod. Hindi mukha akong tanga dito. Tanga ka ba? Itulad mo ko kay Maharlika. Yung content ngayon, usaping droga, tapos lilipad ka sa usaping, usaping bimbangan. Tanginang yan. Try mo mag-content. Sa palibhasa kasi hindi ka vlogger eh. Di ba? Itutulad, alam nyo, kung ano yung napapanood ninyo sa mga DDS vlogger, huwag nyo ko igaya. Kasi bubo sila. May utak ako, wala silang utak. Tingnan mo, nagtatago silang lahat. Yung mga balita naman sa TV, bakit? Kahit balita nga sa TV, script din yan eh. Sa tingin ninyo, pag walang scriptwriter dyan, mababalita nila yan. Makakasuhan sila, tanga. Hindi pa pwedeng hula-hula dyan. Kailangan sa TV, pag nagbalita ka, katulad nito, kailangan aprubahan pa yan ng journalist, ng direktor, ng manager, at ng television. Bago nila i-air yan. Alam mo, wag yun na akong anuhin. Bakit? Matagal ko nang ginagawa ito. Yung mga kaibigan ko nga nagagaling-galingan, tad-tad ng kaso, di ba? Tapos sasabihin mo ako, scripted. Natural, scripted to. Saan ka makakita ng balita na hindi nag-i-script? Bobo! Mga DDS vlogger lang na hindi nag-i-script mag-live. Magbabalita, magpapahatid ka ng balita, magre-react ka, nang hindi mo alam yung sinasabi mo. Kaya tignan nyo mga DDS vlogger, kapiranggot lang ang utak. Kita nyo si Joey Cruz, pumunta daw si PBBM sa ibang bansa, hindi daw sinalubong ng red carpet. Paano ka sasalubungin ng red carpet kung hindi ka naman nag-i-state visit? Pumunta ka lang doon mamasyal, sasalubungin ka pa ng red carpet? Tapos magpilitan mo yan. Kaya nga nag-away sila dalawa ni Sasrugando eh. Kasi nga bobo, pagpilitan pa. Tignan mo si Maharlika. Kung ano-anong pinagsasabi, lahat ba sinabi ni Maharlika nagkatotoo? Tignan mo ngayon, binibiran niya. Cannabis, chocolate, tatanggalin ang chocolate, palitan ng cannabis. May nangyari? May nakulong sa sinabi niya? Tanga. Gawain ng DDS, wag nyo ipagawa sa akin. Ina nyo. Eto si Bato na mismo nagsabi. Pera ng taong bayan yan. Di porket panahon ni PRRD, accept natin yan. Hindi yun pwede kahit pa nung panahon ni Pinoy. Kita ninyo. So ibig sabihin, si Bato, nagbago na ang timpla. May balak na yatang, ito, Ma'am Ami Campbell, big love shoutout po sa kakamping, kilo po. Kita ninyo, mga DDS. Katulad nito. Anong sunod? Mga kababayan. Ano pa? Wala na tayong makita eh. Anong gusto niyo mangyari? Ay, Diyos ko, mga kababayan. Si Jimmy Bundok, napagod na nakakasupport. Si Bato, nagplano na yatang tatalikod. Ma'am Ami Campbell, maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much po. Ito ninyo. Ako, ayaw ko na magsalita mga kababayan nang walang proof. Ako kasi lahat na sasabihin ko dito may proof eh. Kita ninyo? Ito, ipakita ko sa inyo mga kababayan.
Yan, no? Anong sabi dito? People's Tonight. People's Tonight. Ayan, no? Senator Villar, prinumot na DPWH District Engineer na konektado sa Bulacan Ghost Project. Di ba? Administrasyon ni Digong yan. At mismong inamin ni District Engineer Alcantara na prinumot siya ni Mark Villar. Sino po ba si Mark Villar? Siya lang naman po ang sekretary ng DPWH yung panahon ni Digong. Sabi ko sa inyo mga kababayan, umiyak na lang kayo. Alam mo, ito, maniniwala ako ito si Poging Bato. Wag na. Tignan nyo, ultimo pangalan mo, Peke. Saan ka nakakita? Pogi si Bato. Wag na. Kayo-kayo lang, mama lang ni Bato nagsabi nun. Panahon ni Digong, administrasyon ni Digong, DPWH Secretary si Villar, itinuro ni District Engineer Alcantara na si Villar ang nag-promote sa kanya. Kita ninyo? Wala na, mga kababayan. Sabi ni Langga, magkano ba baging bobo, tanga na tulad mo? Tatanong mo pa, ididiis ka? Kung hindi ka ba naman tanga, alam mo, kalaki mong didiis, pinagtanggol mo si Digong kahit nakulong. Saan ka nakakita? Pagpilitan mong malinis pero hindi makalaya. Sige, tanungin ko kayo mga kababayan. Tapos magtatanong ka paano maging bobo, maging tanga katulad ko. Tapos didiis ka. Tignan mo, alam niyo mga didiis, I will tell you frankly, literal talaga kayong bobo. Bakit? Bakit? Una, pinagtanggol mo si Digong at ipagkalat mo sa mga kamag-anak mong bobo rin na wala siyang kasalanan, pero hindi nakakalaya. Ma'am Evelyn, Ma'am Evelyn da Kaule, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Kita ninyo, kung hindi ba naman kayo tanga, kung hindi lang naman kayo bobo, ipagtanggol mo si Digong at isigaw-sigaw mong malinis, walang kasalanan, pero ba't hindi makakalabas? Di ba abogado siya? Di ba piskal siya? Di ba naging presidente nga siya? Ba't hindi siya makakalaya? Ba't siya nakulong? Sabihin nyo ngayon, matalino kayo, ba't hindi nakalaya? Kita ninyo? Si Bato nga, nagsawa na sa kakasuporta kay Digong, kaya nga, 2016 onward, paiimbestigahan niya Kita mo? Si Bato, si Jimmy Bundok, umatras na. Si Vice Ganda nga supporter ni Digong yan. Pero ngayon ang ginawa ni Vice, binaboy na niya si Digong. Kita ninyo? Wala na. Ako sa totoo lang mga kababayan, tigilan ninyo yung pag-idolize nyo. Wala namang problema mag-idolize. Pero wag yung gawin poon. Ginagawa ninyong santo Di ba? Matalino kayo? Ba't hindi makakalaya si Digong? Di ba? Magaling si Tatay Digong. Matalino si Tatay Digong. Ba't nakulong hindi nakakalabas? Mga DDS, huwag kayong mawala, mag-comment kayo dyan, dagdag views kayo Diba? Tignan nyo, ultimo si Bato, tumalo na. Si Jimmy Bundok, gusto na mag-ibang bakod. Bakit? Nakakasawa na kasi. Kakasigaw mo dyan, Duterte. Tapos, sasabihin nyo pa, si Sara Duterte, presidente sa 2028. Hindi nga niya mapalaya yung tatay niya, buhay niyo pa kaya? Ito tanong ko lang mga DDS. Kanina, sabi ninyo, matalino kayo.
Tapos ipagkakalat ninyo, matalino, magaling si Digong. Pero nakakulong, hindi makakalaya. Tapos ngayon, sasabihin nyo, si Sara Duterte, presidente sa 2028. Humanda kayo pag nanalo si Sara. Tatay nga niya mismo, hindi niya matulungan, hindi makalaya. Kayo pa kaya? Di ba? Yung tatay nga niya hindi niya mapalabas-labas sa kulungan. Tapos magpresidente pa siya, anong aasahan niyo? Yung pamilya nga nila, away dito, away doon, hindi nga sila magkakasundo eh. Tapos maging presidente pa, paano ng buhay ninyo? Anong aasahan ninyo? Oh, nagkasundo sila ngayon magkakapatid para plastikan lang. Pero sila at ang nanay ni Kitty, hindi sila magkakasundo. Tapos magpipresidente pa, anong buhay nararanasin niyo dyan? Kung gusto mo maging presidente ng bansa, make sure na modelo ka. Di ba? Eh kung mismo pamilya ninyo kalat, paano pa ang Pilipinas? Di ba? Oo, Fawi-Ripik, hindi niya alam ang salitang scripted. Alam mo naman mag-live ako dito, hindi ko sunod-sunurin. Di ba? Sabi ko sa inyo mga DDS, isa lang ang masasabi ko. Mga bubo kayo. Huwag nyo nang ipaglaban na matalino kayo kasi bubo nga kayo. Saan kayo nakakita? Lahat ng halos pinagkakampi-kampihan ninyong DDS. Puro may kaso. Si Bantag, DDS, sinusuportahan ninyo. Nagtago. Sino pa? Si Tebes, nakulong. Si Kibuloy, tinawag ninyong son of God, nakulong. Si Digong, tinawag ninyong tatay Digong, magaling na presidente, nakulong. Si Harry Roque, tinawag ninyong magaling na attorney, nagtago. Ayun, lumipad ng Netherlands. Hindi nyo ba napansin lahat na lang ng kaalyado ni Duterte puro kriminal? Kriminal. Kita ninyo? Tapos sabihin ninyo, matalino kayo? Kung talagang matalino kayo, bakit kayo kakampi sa kriminal? Putang ina. Kung talagang matalino ka, ayaw mong madawit, ayaw mong sumabit, lumayo ka. Bakit pilit mong itikit yung sarili mo dyan? Puro nga sila kriminal. Di ba? Hayaan mo na lang yan mo, Ma'am Zoe. Ay, Diyos ko. Mga DDS. Wala na. Ang bububo nga, di ba, Sir Michael? So ito, sunod. Ito pa, isa pa to. Marcoleta. Ano ba tong kay Marcoleta? Mga kababayan. Ito, binira ni Montulfo.